solar. So ito yung third video ko on how to cool down your grid tie inverter, specifically DAE or maybe any other inverters na pwede nyung lagyan ng cooling fan. So to do this, mag-automatic start siya itong fan na to, at mag-automatic off din sa hapon, depende sa setting mo ng temperature. So ang ginagamit natin na temperature controller ay XHW3001. So kung makikita mo, meron siyang 220 input here, tapos syempre ang output 220 din na nagpo-provide ng power na sa cooling fan natin. Pinaka-importante dito itong NTC or thermal sensor natin. So pag na-reach na yung certain level of temperature na uminit na yung inverter mo, pwede na siya mag-start or mag-on. And then sa hapon, pag nag-set ka ng temperature na mababa, mag-off naman siya. So press lang natin to. Itong current na setting, display na to, ito yung room temperature natin ngayon, 32.2 degrees. So kung gusto mong malaman yung nakaset na kung kailan siya mag-on, naka 40 degrees. So ibig sabihin, pag itong thermal sensor na to ay naka-connect, nakadikit sa heatsink ng DAE natin, pag na-sense na niya yung temperature na 40 degrees, ito yung start, ito yung up arrow key, pag linis mo, pag nag 40 degrees, magsa-start na ngayon yung fan. Tapos ito naman, sa hapon, pag, or anything, pag basta bumagsak ang temperature at this level, 35 degrees, nakaset siya, itong add down arrow key, yun yung display ng stop, 35 degrees. So kung gusto niyo i-set yung start, kung anong degrees, gaano kainit siya mag-start, lang press mo lang yung up arrow key, pwede ka nang mag-change ng temperature mo. Sa case na to, gusto ko 40 degrees siya mag-start. So set natin sa 40, and then pabayaan mo lang yan. Pag nawala yung blinking, nakaset na yun sa 40. To check, press mo lang yung up arrow key, yan, 40 degrees. Kung gusto mo naman iset yung kung kailan siya mag-o-off, naka 35 ngayon, gusto mo yung palitan, long press again, then pwede mo na siyang palitan. So ngayon, nasa 34.4, pero gusto kong gawin talaga na 35, ibalik natin sa 35, and then pabayaan mo siya. Pag nawala yung blinking, na-set mo na. So kung gusto mong i-check kung anong nakaset mo na mag-off, press mo lang na once, 35. Yung start natin, 40. So let's try kung paano nag-work siya. Meron ako ditong hair dryer. So ngayon, ang gagawin ko, paiinitin ko tong thermal sensor to reach 40 degrees para mag-turn on. So makikita mo na nag-turn on, iilaw to ng blue. Then may LED to. And then iikot na rin yung fan. So try natin ang i-on. So tumataas na yung temperature. Nasa 34, 35, malapit na tayo mag 40. So ngayon 38, 39, 40. So nag-on kasi nasa 40. So habang mainit yung DAE natin, tuloy-tuloy ang ano ng fan, ang power niyan. Pag yan ay bumaba yung temperature, kasi ngayon hindi na itong sensor natin ay wala naman sa heatsink. Ang isa-sense na niya ngayon ay yung room temperature natin. Kanina 31 point something yata yung room temperature. So makikita niyo bumababa na siya kasi hindi naman siya nakalagay sa heatsink ng ano na. So mini-measure na niya ngayon yung room temperature kaya bumababa. Pag dinaanan niya yung 35 degrees, mamaya mag-off na to. Mag-off na rin yung fan. So ganun siya, ganun nagpa-function itong thermal controller na to. So actually itong thermal controller na to hindi lang para sa fan, pwede nyo to sa mga incubator sa mga ng pagpapahatch ng chicken, pwede rin itong ganito. So magti-35 na pala. So pag nag-35, mag-off siya. Yan.
namatay yung fan. So, ganun yung way para na makontrol yung fan natin automatically based on sensing ng init ng heatsink using this thermal sensor. Yun lang mga ka-solar. Maraming salamat.